Istong si Rafael na sila'y pinagdamutan ng hustisya. Yung panganay na anak niya ay pinatay. Nagtanong si Rafael kung sinong kanyang panganay. Ang sagot ni Mang Istong na si Christine. Hanggang ngayon wala pa ding lumabas na suspect. Pati naman si Moises at Grace, pagdadamutan rin ba nila ng hustisya? Sobrang nagulat si Rafael sa kanyang nalaman na anak pala ni Mang Istong si Christine at nasaktan din siya nung nalaman niya na patay na pala ang babaeng minahal niya ng husto. At sinabihan din ni Rafael si Mang Istong na tutulungan niya ito at maniwala sila. Hindi muna umuwi si Rafael sa bahay niya at sa kundo muna siya manatili ng ilang oras. Naalala naman niya ang kanilang masayang alaala noon ni Christine kung paano ito maalaga sa kanya nung nagkasakit siya. Nang dahil sa kabaitan at taglay ni Christine, kaya siya umibig sa dalaga. Habang si Mang Istong, hindi niya matatanggap na ganong klaseng tulong na inaalok sa kanila ni Rafael na tumakas sila. Parang na di nila inamin na may kasalanan sila nito. Ang sabi ni Grace, pumayag na lamang sila sa gusto ni Rafael. Ang sabi ni Mang Istong, nangako sila sa isa't isa na lalaban sila. Ang sabi ni Grace, paano sila lalaban? Patay na kanyang ate Christine. Si Moises nagtatago naman ito. Hihintayin ba nila na mamatay si Moises bago sila sumuko? Wala na silang laban. Gayon pa man, pinuntahan ni General Arevalo ang kinaroonan ni Moises at sinabihan ito na mabuti rin pala na hindi siya natuluyan sa Crestwood. Kung ako sa kanya, hindi na siya magbabalak na tumakas. Mas lalong gagaan ang kanyang sitensya kung mag-cooperate lamang siya katulad ng dati. Ang sabi ni Moises, hindi na siya maloloko nito. Alam niya na papatayin ulit siya. Gawin na lamang nila ngayon. Ang sabi ni General Arevalo, kung makikisama siya, hindi na niya ito pahihirapan bago siya patayin. At tinanong niya si Moises kung sinong tumulong sa kanya na tumakas sa kulungan. Ngunit hindi nagsalita si Moises, ang sinabi lamang niya na siya lamang mag-isang tumakas. Kaya nagalit si General Arevalo dahil nagsisinungaling lamang si Moises at pinabugbog niya ito kay Cortez. Hindi rin naniniwala si General na walang tumulong kay Moises dahil hindi niya kayang kidnapin si Rafael na mag-isa lamang. Sinabi naman ni Moises na wala siyang kinalaman sa pagkidnap kay Rafael noon. Ang sabi ni General na tingnan lang natin kung magmamatigas pa rin ba siya kung dadalhin niya ang mga bangkay na kanyang pamilya. Galit na sinabihan ni Moises si General na huwag nilang idadamay ang kanyang pamilya. Ang sabi ni General, kung ayaw niyang madamay ang kanyang pamilya, sabihin na niya kung sinong tumulong sa kanya. Kaya sasabihin na nga ni Moises kay General Arevalo kung sinong tumutulong sa kanya. Sa pag-uwi ni Rafael sa kanyang bahay, masayang ipinalam ni Justine sa kanya na nahuli na si Moises. Nagulat si Rafael sa ibinalita na kanyang anak sa kanya at nagtanong siya nito kung saan nahuli si Moises at paano. Ang sagot ni Justine sa Crestwood. Ang sabi ni Mercedes na wala na silang problema. It's over. Nagtanong si Rafael kung saan dinala si Moises ngayon. Ang sagot ni Justine na si General Arevalo na ang bahala kay Moises. Nagkukunwari naman si Rafael na masaya siya sa paghahuli ni Moises. Ngunit nag-alala siya nito sa kaligtasan ni Moises dahil alam niya na pahihirapan ito na kanyang tito Jaime ngayon para magsalita kung sinong tumutulong sa kanya. At nandito pala si Jaime sa bahay ni Rafael dahil magse-celebrate sila nito sa kanilang tagumpay. Ipinaalam ni Jaime kay Rafael na si General Arevalo na ang kanyang inutusan para pumiga kay Moises. Gusto niya malaman kung sinong tumutulong kay Moises at ano ang kanyang nalalaman tungkol sa pagkidnap kay Rafael. Natatakot naman si Rafael at baka magsalita na si Moises na siyang tumutulong nito, pero naniniwala pa rin siya na hindi siya ilalaglag ni Moises. Nagtataka rin si Jaime kung paano nagawa ni Moises ang lahat na ito na hindi niya nalalaman at kailangan nila pagbayaran si Moises sa kanyang ginawa. Dinala naman ni Jaime si Rafael sa kinaroonan ni Moises. Sa kanilang pagdating doon, naawa si Rafael sa kondisyon ni Moises na pinahirapan nila ito. Sinabihan ni Jaime si Moises kung bakit hanggang ngayon buhay pa siya dahil hindi pa niya sinasabi ang katotohanan. Dito na nga nagsalita si Moises kung sino ang tumutulong sa kanya pero hindi niya inilaglag si Rafael nito. Ang sinabi ni Moises na si Elazar ang tumutulong sa kanya. Ang mga tauhan nito ang nagtakas sa kanya sa ospital. Kailan matatapos ang kasamaan ni Jaime? Yan ang ating abangan sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.